Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang full chapter para sa chapter 1097 ng One Piece. Sabay-sabay nating alamin. Pero bago yan ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-thumb bell para sa mga update at mag-like na din dahil mahalaga po yan para mas marami pang makapanood at makabisita sa ating channel. O paano, simulan na natin? Let's go! Mag-uumpisa nga ang chapter dito nga sa Sorbet Kingdom kung nasan sila Kuma at Genie. 8 taon na ang lumipas pagkatapos ng God Valley incident. Makikita nga natin dito si Kuma na ginagawa pa din yung madalas niyang gawa ay natanggalin sa mga tao yung sakit sa katawan ng mga ito. At ito nga ay may mga matatanda nga na nagpatingin kay Kuma. Nga pala si Kuma sa ngayon ay isa na din siyang pastor sa bayan nila. Lagi nga siyang binibisita ng mga tao para magpatulong sa mga sakit nila. Nasabi nga ng matanda na ang swerte nga daw nila na andon si Kuma. At nagpupunta nga daw sila doon madalas sa lugar nila Kuma simula nung andon pa yung papa nito. Hindi nga daw nila alam kung bakit nawala sila Kuma doon pero masaya naman daw sila ngayon dahil itong si Kuma ay lumaking mabait. Panigurado daw na proud yung mga magulang nitong si Kuma sa kanya. Inalis nga ni Kuma lahat ng sakit sa katawan ng mga matatanda. Ang dami nga nila, nakapila pa. At nasabi na lang ng mga ito na wala silang maibigay pero nagpapasalamat sila dahil napakabait ni Kuma. At doon sa miracle hands nito. Pero nag-request pa ang isang matanda na pwede daw ba kahit weekdays magpunta sila doon. Pagkasabi nga nun ay biglang may sumigaw na hindi na daw pwede yon, tuwing linggo lang daw. Ang nagsalita pala ay si Genie na malaki na din at kamukha nga ni Bonnie. Sinabi nga nito na masyado naman daw umaabuso itong mga matatanda at hindi nga daw yon ang puna ng mga ito. Binobola pa nga ng mga matatanda itong si Genie pero ayaw nga nitong pumayag. Kasi nga daw umaabuso at sinabi pa ng isang matanda na kahit naman daw tingnan lang si Kuma ay parang gumagaling na sila dahil napakabait daw nung mukha nitong si Kuma. Nagpasalamat naman si Kuma at ang bait daw nung matanda pero sabi nga ni Genie ay si Kuma nga daw yung masyadong mabait. Sabi pa nung isang matanda na gusto nga daw nilang mag-donate kay Kuma kahit konti pero hirap nga daw sila ngayon dahil doon sa binibigay nilang bayad sa Heavenly Tribute ng Celestial Dragon. Malamang naman daw na narinig na nila Genie yung bago nilang hari. Sinasabi nga daw ng ilan na itong si King Bekory ay isang walang awang hari at wala nga daw pakialam to sa mga matatanda kahit na may sakit pa. Makapagbigay lang sa kanya para nga mabayaran yung Heavenly Tribute. Sinabi pa ng ilang matatanda na pag hindi nga daw sila nakapagbigay, ikukulong sila. Mayroon pa nga daw nakasama nila na matay doon sa kulungan dahil nga sa gutom. Dahil nga yung hari ay hindi pinapakain yung mga nakakulong. At tuwang-tuwa pa nga daw ito na maging sunod-sunuran sa mga Celestial Dragon. At kung hindi daw sila magiging healthy, papatayin silang lahat. Sabi naman ni Kuma na aalisin nga daw niya lahat ng sakit sa katawan nitong mga matatanda. Bumisita lang daw sila every week. Pagkatapos nito, umalis na yung mga matatanda at nagpasalamat kay Kuma. Nang pagkapasok ulit ni Kuma sa simbahan ay meron ditong malaking po. Nakita naman na natin to katulad nung kay Luffy nang tinanggal ni Kuma yung lahat ng sakit na tinamo ni Luffy. Nakinuha nga ni Zoro at ito na, lumapit si Kuma doon at ginawa yung nangyari kay Zoro. Sinalungan ni Kuma lahat ng ure ng sakit ng mga tao na andon at dahil dyan ay sumigaw ito ng malakas sa sobrang sakit na dinadama ngayon ni Kuma. Si Genie naman dito ay nakaupo lang at nakayuko dahil nga sa naririnig niya. Nang matapos si Kuma, umiiyak nga si Genie dahil sa sakripisyo lagi ni Kuma para sa mga tao na andon. Sabi nga ni Genie na wala nga daw alam yung mga tao kung ano ang nangyayari kay Kuma. Ginagawa nga daw nito every week yung sakripisyo na yon. Nakahiga na nga lang dito si Kuma at inaalagaan siya ni Genie. Sabi nga ni Kuma na sino nga daw yung tutulong sa mga yon. Kung wala nga daw, papasan sa mga paghihirap ng mga tao na yon ay yung sakit at paghihirap nila ay hindi mawawala. Kasi nga daw ay iistorbohin sila ng sakit na yon ng paulit-ulit. At ngayon nga daw ay natutuwa siya dahil natutulungan niya kahit papano yung mga tao at napapasaya niya. Nagsorry din si Kuma kay Genie dahil pinag-aalalan niya nga lagi ito at sinabi nito na hayaan nga daw ni Genie dahil papalakasin nga daw ni Kuma yung katawan niya para hindi na mag-alala itong si Genie. Itong si Genie naman ay medyo malungkot pa din pero sinabi na lang ni Kuma na meron daw dalang mga pagkain yung mga nagpunta kanina at kumain na nga lang daw sila ngayon. At ayun, tuwang-tuwa nga itong si Genie. Kung kanina ay 17 years old lang si Kuma, ay ngayon nga ay mapupunta tayo sa 22 years old na Kuma at ito ngang si Genie ay gusto nang magpakasal kay Kuma. Si Kuma naman dito ay nagulat at sinabi na hindi daw pwede. Sabi naman ni Genie na bakit ganun daw yung reaksyon ni Kuma. Mahal naman daw siya nito, 'di ba? At malamang pwede daw 'yon. Hindi daw ba magiging masaya si Kuma doon? Sabi naman ni Kuma na syempre masaya daw 'yon pero ayaw nga daw niyang maging malungkot itong si Genie. At naalala nga ni Kuma yung tatay niya noon na nataranta nung nalaman na isang buccaneer din si Kuma at nadamay pa sa pagkuha sa tatay niya. Iniba nga ni Kuma yung usapan dahil nga nagbabasa siya ng dyaryo. Nakita niya yung balita tungkol nga dito sa tinatawag na freedom fighters at nilabas na nga daw yung
mga wanted poster para sa mga yon dahil nga sa panggugulo na ginagawa sa ibang bansa. Pinakita na nga dito itong wanted poster ni Dragon. At idol nga daw ni Kuma itong si Dragon dahil nga bayani yung tingin niya dito. At isang araw nga daw ay gusto nga din daw ni Kuma na maglayag sa dagat at magligtas ng mga tao. Natigil nga yung usapan nung dalawa dahil may mga dumating na mga bisita para nga magbigay sa kanila ng mga pagkain. At kung mamumukaan nyo itong mga to, ay ito yung mga kasama sa crew ni Bonnie. Nakat na naman ang scene at napunta 22 years ago dahil may nangyari ngang insidente. 25 na si Kuma dito. May hinarap nga si Kuma na parang mga nang kidnap ng mga tao. Sinabihan niya ito na palayain yung mga kinuhang tao. At yung hinarap pala ni Kuma ay mga Royal Army. Sinabi ng mga ito na gusto daw bang kalabanin ni Kuma yung Royal Army at yung hari. Pagtatraidor daw sa kaharian yung gagawin ni Kuma. Nasa castle nga sila ng Sorbet Kingdom. Nakilala ng ibang tao itong si Kuma na pastor galing sa Southern Province. Kinausap pa nga ng mga sundalo ng Sorbet itong si Kuma na di daw ba nito alam yung bagong batas na pwede nilang gawin kahit anong gustuhin nila sa mga tiga Southern people. Pero bigla na lang inatake ni Kuma yung Sorbet Army at parang ginamit niya dito yung Urso Shock niya. Nakatangsin dito sa haharing si Bekori. Sinabihan siya ng isang tao na baka nga daw hindi kayanin ng mga tao sa kaharian yung bagong utos nito. Sabi naman ng hari na makakasanayan naman din daw ng mga tao yung bagong utos nito. Patungkol nga sa mga status ng mga nakatira sa kaharian niya. Pag tumagal naman daw, hindi na ito magiging problema sa mga tao dahil kapag nakita nila yung kalagayan ng mga tiga Southern Province ay mapipilitan na lang daw ang mga ito na sumunod. Ngayon nga daw ay yung border ng Sorbet ay hanggang dun lang sa northern part ng bansa. Dahil hindi na nga daw nila dapat asikasuhin yung mga mahihirap at matatanda na nasa ibaba ng bansa. Kasi nga daw yung amount ng celestial tribute ay babase sa kung ilan ang populasyon ng bansa. Kaya kailangan nga daw nilang alisin yung mga sagabal para ma-maintain nila yung kagandahan ng kaharian nila. Dahil doon sa gulong nangyari sa labas ay nakulong nga itong sila Kuma. Napatanong nga ito na kung bakit kasama sila Genie sa inaresto. Sabi naman ni Genie na gumagawa daw sila ng paraan para maitakas itong si Kuma. Kaso nga lang daw natalo sila at tumatawa na lang itong mga kasama ni Genie. Sabi naman ni Kuma na di daw magtatagal na yung bansa nila ay magiging isang mahirap at kamumuhian na bansa. Sabi naman ni Genie na itong si King Bekori ay isang puppet ng mga Celestial Dragon at yung bagong utos nitong ginawa ay galing sa taas. Kung gusto nga daw nitong magsimula ng rebellion ay pati nga daw yung world government ay lalabanan na nitong si Kuma. Ilang saglit lang ay bigla na lang may sumabog sa castle at pinapatakas na ng army yung hari nila. Nagsalita naman yung mga taong may gawa ng pag-atake at sinabi nito na akala naman ng mga ito na makakatakas sila. Gusto daw nilang maging Celestial Dragon? Nakakasuka daw yung mga yon. Di nagtagal ay napalaya na ng mga umatake yung mga tao sa kaharian at napalayas nila yung hari. Ang gumawa pala nung pagpapatalsik na yon ay itong sila Ivankov at si Dragon. At nagulat nga sila Kuma at si Genie dahil nakita na naman nila itong si Ivankov na napakatagal ng panahon. Sabi naman ni Ivankov na itong si Kuma nga daw ay hindi pa din daw ba nagbabago. Sumama na nga lang daw siya sa kanila at baguhin nila ang mundo. At dahil maraming ginagawa itong grupo na pigilan yung korupsyon at pagmamaliit ng ibang bansa na pagsunod nito sa di magandang pamamalakad ng world government ay hindi nagtagal yung dalawa ay naging mas marami para lumaban sa mga nang-aapi. Na-recruit ni Dragon at Ivankov si Kuma at Genie. Dumami pa sila ng dumami at dito na naitatag yung Revolutionary Army na lumalaban sa di makatarungan at makatao na ginagawa ng mga Celestial Dragon at ng world government. Pinaliwanag nga dito ni Dragon na kulang sila sa pera at sa gamit kaya ang ginagawa nila ngayon ay nagiging mercenary sila para sumuporta sa mga may mga tapang na lumaban sa mga kaharian para nga daw mas palakasin yung kanilang pakikipaglaban. Lahat nga daw ng mga na-recruit nila ay binibigyan nila ng training at gusto nga daw ni Dragon na mas dumami sila na kakalat sa mundo. Napatanong si Kuma kung saan daw nalaman ni Dragon yung tungkol sa mga armas. Sabi naman ni Dragon na matagal din daw siyang naging isang marine. Kaso nga lang wala daw siyang nakikitang hustisya na umiiral doon. Sabi naman ni Ivankov na marine o Revolutionary Army, itong si Dragon nga daw ay kayang tumulong kahit kanino. Sabi naman ni Kuma ay mapapagkatiwalaan nga daw siya nitong si Dragon at hindi nga daw nito pagsisisihan yung pag-recruit sa kanya. Ilang taon ang nagdaan ay bumabalik pa din si Kuma doon sa Sorbet para dalan yung mga tao ng pagkain pero naiba to nang biglang may nangyaring di inaasahan. Makikita nga natin dito si Genie na kasama ang ilan sa mga Revolutionary Army. Kapitan na nga dito si Genie. Napansin nga ng isa sa mga kasama ni Genie na masaya ito. Sabi naman ni Genie na kita daw ba kasi nga daw malapit na daw nilang makasama yung
pangkat nila Kuma. Excited na nga daw itong si Genie. Naiinggit nga itong mga kasama ni Genie dahil lahat daw ng mga magagandang babae nagkakagusto nga daw kay Kuma at nagbiroan na lang itong mga to. Ilang araw ang lumipas, may nag-report sa Baltigo at sinabi nito kay Dragon na yung mga kalaban nila ay inatake sila ng biglaan at nagsorry nga itong kausap ni Dragon at nahuli nga daw itong si Genie. End of the chapter. Okay, isang mahaba-habang chapter. Nakita natin yung pagkakatatag sa Revolutionary Army at kung bakit umalis itong si Dragon sa Marine at ano kaya ang nangyari kay Genie. Malalaman natin yan sa next chapter. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!